Hinintay ni Annabel na makaliko ang sasakyan ni Dino hanggang hindi na niya ito natatanaw bago siya pumasok ng mansyon. Malungkot niyang pinagmasdan ang loob, parang walang buhay dahil wala ka Dino, hindi na baling busy ka lagi sa trabaho mo at least andito ka lang, nakikita ko at kahit papaano ay nakakasama, pero ngayon, tahimik ang paligid, parang hindi ko kahiya na wala ka, Hayes. Malungkot siyang pumunta sa drawing room at pagkatapos ay sa garden. Ngayon na lang ako maghahanap ng property sa probinsya na gustong bilhin ni Dino, pero natigilan si Annabel, mukhang sayang lang naman ang effort ko, hindi niya nakikita ang sarili na kasama si Dino sa darating na mga taon, at lalo namang ayaw niyang ihanap si Dino ng tahanan at kalaunan ay ibabahagi ito sa ibang babae. Bakit ba ako naghihintay kay Dino na tapusin na ang kalokohang ito? Samantalang pwede namang mag-alsabalutan na lang ako at umalis. The luxury of being his wife meant nothing to me. Oo, nai-enjoy ko ang kanyang kayamanan, pero hindi naman ako mahihirapan kung babalikan ko ang dati kong buhay. So ano pala ang pumipigil sa iyo, Annabel? Masokista ka na ba ngayon at mas gusto mo pang nasasaktan ka dito? Tanong ni Annabel sa sarili, hindi naman, grabe, it's more than that. Nagbitaw ako ng salita kay Dino to remain his wife for as long as he needed me and I could not break my word. Umupo si Annabel sa garden seat, tumingala siya at hinayaang maarawan ang kanyang mukha, naramdaman niya na sandali siyang na-relax at nawala ang tensyon sa kanyang katawan, biglang sumipa ang sanggol sa kanyang sinapupunan, pagkatapos ay kumalam ang kanyang sikmura, naalala niya na hindi pa nga pala siya nag-aalmusal, tumayo siya at dumiretso sa kusina. Naabutan niya si Manang Iska na nagbabati ng itlog kaya nang makita siya ay aktong ilalapag ang beater para lumapit sa kanya. Sumenyas siya na ituloy na lang ang ginagawa, kumuha siya ng tinapay at nilagay sa toaster, nang matapos mag-toast ay nilagyan niya ng butter at masiglang kumain. Sana ganyan kayo lagi kumain para malusog din si baby, komento ni Manang Iska, pareho kayo ni attorney na nangangayayat. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman ibig sabihin noon ay hindi kami nasasarapan sa luto mo, pampalubag loob na sabi ni Annabel, in fact sarap na sarap kami sa luto ninyo. Manang, hindi lang talaga kami nakakakain ng mabuti nitong mga nakaraang araw kasi mas gusto nyo pang maglagi sa kwarto kaysa kumain, kinikilig na sabi ni Manang Iska, naiintindihan ko naman po, pero nangangayayat na po kayo. Hayaan po ninyo, magbabawi ako ng kain. Ngayon pa lang nga ilang calories na ang nadagdag sa katawan ko. Pag laging ganito ang kain ko tiyak na tataba naman kami ni baby. Kumain pa po kayo, pakiusap ni Manang Iska, gusto mo igagawa ko pa po kayo ng omelette? Naku huwag na Manang, ngumiti si Annabel at hinawakan ng tiyan, busog na po kami ni baby. Pero nang bumalik siya ng garden at muling nagpalipas ng oras, maya-maya lang ay nakaramdam na naman siya ng gutom. Ayan kasi, rated PG, patay gutom, ka na Annabel. Hindi kasi kumakain ng normal Kailangan kong kumain ng tama. Ayoko namang magkasakit at maging pabigat pa kami ni baby kay Dino. Dahil bilang na bilang ang kanyang kaibigan, inimbitahan niya si Tina na mag-dinner sa mansyon at doon magpalipas ng gabi. Hindi na ginagawang isyu ngayon ni Tina ang pagbabago sa buhay niya, marahil ay sanay na ito. Excited si Tina sa imbitasyon ni Annabel kaya sa mansyon na agad siya dumiretso pagkalabas ng opisina. Nangako naman si Annabel na papahiramin niya ito ng damit. Grabe, para akong nasa 5-star hotel, namamanghang komento ni Tina nang ihatid siya ni Annabel sa isa sa mga guest rooms. Umupo si Tina sa kama at hinaplos ang bedsheet, ang sarap sanang matulog dito kaya lang kailangan kong gumising ng maaga bukas para hindi ako malate sa pagpasok. Di next time weekend na lang kita papapuntahin dito para rest day mo kinabukasan. Ngumiti si Tina pero mabilis ding nawala ang ngiti niya nang mapadako ang tingin sa katawan ni Annabel. Ano ba yan Annabel, parang lalo kang nangangayayat, kailan ka ba huling bumisita sa OB mo, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Tina, oo naman. Huwag kang mag-alala medyo anemic kasi ako kaya siguro bumabagsak ang katawan ko. May schedule ako ng check-up sa doktor bukas. Bakit hindi ka sumama kay attorney para makapasil at nang ma-relax ka naman, at nang hindi siya nilalandi ng Patricia na yan? Kumunat ang noo ni Annabel, napansin ito ni Tina,
I mean bantayan mo si attorney para siguradong walang makaligid na higad sa kanya, yun ang ibig kong sabihin. Ganon, hindi naman niya ako tinatanong pag-amin ni Annabel ng totoo. Alam kasi niya na magiging abala siya kaya siguro ayaw niya ng distractions, tsaka sa laki ng tiyan ko mahihirapan na ako sa biyahe. Naku malamang nga na isa kang malaking distraction, pag-ayo ni Tina, hindi pa kita nakita na ganyan kaganda ha. Pernes bagay sa'yo ang buntis at buhay may asawa, lalo kang gumanda, iba talaga pag nadidiligan, naggoglo, humalakhak si Tina. Pagbalik ni Annabel sa kwarto niya, pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang sarili. Alam ko naman na medyo nagsasabi ng totoo si Tina, pero hindi naman ako lubos na naniniwala. Paano akong magiging maganda samantalang kasasabi lang niya na mukha akong may sakit? Well, oo, masakit ang puso ko. Pero namumutla na nga talaga ako at pumapayat. Buti na lang may check-up ako bukas. Nang umalis si Tina papasok ng opisina, tumawag siya sa doktor para kumpirmahin ang appointment niya. Ang asawa naman na doktor na isa ring doktor ang medical advisor ni Dino kaya komportable na sila sa isa't isa. Siguro it's better na mag-undergo ka muna ng ultrasound bago ka pumunta sa akin, rekomenda ng doktor. May binigay siyang address ng clinic at doon niya muna pinapapunta si Annabel. I will inform them kung ano pa ang mga tests na gagawin nila. Hindi ba ako pwedeng pumunta sa hospital, Doc? Tanong ni Annabel. Nag-aalala siya na baka mas malaki ang babayaran pag sa private clinic. No, mabilis na sagot ng doktor, hindi magugustuhan ni attorney yon. Pag sa hospital ka pumunta ilang linggo pa bago makuha ang test results. Nagtataka talaga ako sa ating mga babae. Pag bumibili tayo ng mga damit parang wala lang ang gastos, di ba? Pero nanghihinayang tayo sa pagbabayad para sa health natin. Dama kita. Pero kailangan pa rin natin gastusan ang kalusugan. Para naman yun sa inyo ni baby Napangiti si Annabel sa sinabi ng doktor, at pumayag na rin siya. Halos kalahating araw bago natapos ang mga tests na sinasabi ng doktor, lihim na nagmamaktul si Annabel, ang dami namang tests, kailangan ba talaga ito? Pero hindi bale na, better safe than sorry, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Maagap na umakyat si Annabel sa kwarto niya ng gabing yun, nanood siya ng television habang nakahiga, napapapikit na ang mata niya nang marinig niyang nagring ang cellphone niya. Si Dino, parang lumukso ang puso niya nang makita ang pangalan nito sa screen ng cellphone niya. Hello, are you at home? Tanong ni Dino. Yes, matipid na sagot ni Annabel, ang lakas kasi ng pintig ng puso niya. Okay, napakalinaw ng boses ni Dino at walang ibang ingay o boses na maririnig. Is anyone with you? Tanong nito kay Annabel. Wala, sagot ni Annabel, unfortunately, nasa television lang siya. I'm on bed, alone, nanunood kasi siya ng favorite niyang TV series. Hindi mo na naman kailangang idagdag yung last word, komento ni Dino. Hindi naman kita pinagdududahan, anong ginagawa mo? Sa halip ay tanong ni Annabel. Wala ako sa kama nor I am alone, in fact, nasa meeting pa ako, puro mga Italians ang kausap ko at hindi ko sila masyadong maintindihan, maingay sila, parang mga Polaka na nakawala sa tubig. Kwento ni Dino. Hindi napigil ni Annabel ang mapatawa sa kwento ng asawa. Sigurado namang masasanay ka din sa kanila. Baka mamaya, para ka na ding isang Polaka. Muli siyang tumawa. By the way, kamusta ka? Pupunta ka pa rin ba sa Belgium? Sa kabutihang palad, hindi, sagot ni Dino. Mabuti na lang at naayos ko ang gusot doon kahit andito ako sa Paris. Kaya pauwi na rin ako bukas in time for dinner sana. Annabel. Hinintay ni Annabel ang sasabihin ni Dino. Ano yun? Tanong ni Annabel nang hindi pa din nagsalita si Dino. I can't tell you now, pag nagkita na lang tayo, may sasabihin ako sa'yo para ipaliwanag sa'yo. Sleep well Annabel, ikaw din. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang cellphone sa kama at nag-iisip kung ano ang sasabihin ni Dino na hindi masabi over the phone. Malamang seryoso, yun, hindi kaya tungkol kay Patricia? Napapraning ka na naman Annabel, matulog ka na nga. Pero dahil may hanging topic si Dino, hindi nakatulog ng maayos si Annabel, madaling araw pa lang ay bumangon na siya at nag-almusal agad. Paulit-ulit na bumabalik ang huling sinabi ni Dino kagabi. Teka, baka kaya matauhan na siya, anong gusto niyang mangyari ngayon? Hayes,
Tigilan mo na lang ang kaiisip Annabelle at baka ma-disappoint ka or worst ma-broken-hearted ka lang, hintayin mo na lang si Dino para malaman ang totoo. Pagdating ng 10 ay pumunta na si Annabelle sa clinic ng doktor para malaman niya ang resulta ng mga ginawang test sa kanya. Dahil malapit lang naman ang clinic sa mansyon at maganda ang panahon, nagdesisyon si Annabelle na lakarin na lang papunta sa clinic. Nang makausap na ni Annabelle ang doktor pagkalipas ng 1 oras, abot langit pa rin ang ngiti niya habang pauwi ng mansyon, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig mula sa doktor. Lalaki ang anak namin, siguradong matutuwa si Dino, may mini-me na siya. Natutuwa si Annabelle pero natatakot din, masaya dahil ang batang nasa sinapupunan niya ay anak ni Dino, at mahal niya ito. Natatakot dahil baka kahit may anak na sila ay ituloy pa rin ni Dino ang kanyang plano na tapusin na ang kanilang agreement. Annabelle, nagulat si Annabelle nang may tumawag sa kanya kaya lumingon siya para kilalanin kung sino ito. Nakita niya si Patricia na malapit na sa kanyang harapan. "Hi Patricia," nahihiyang bati ni Annabelle dito, "pasensya ka na hindi kita napansin. Sinadya mo ba yun or unintentional? Bakit ko naman yun sasadyain? Hindi ko kailangang sagutin ang tanong mo, alam ko naman na galit ka sa akin, at halata naman sa'yo, hindi naman kita masisi." Sarkastikong sagot ni Patricia, "After all, you have the man I want and I intend to get him back." Baka ang ibig mong sabihin is that I have the man you decided you, matapang na sagot ni Annabelle. Sinubukan niyang tumingin sa likuran ni Patricia kung may paparating na taxi para makaalis na siya. Pilit ng ngiti lang ang ibinigay ni Patricia, "Inaamin ko naman na naging syunga ako, pero naliwanagan na ako. I realized that Dino is my life, at para sabihin ko sa'yo, I am also pregnant." Namutla si Annabelle sa sinabi ni Patricia. "What do you mean?" "You heard it right Annabelle, I am pregnant, with Dino's child, kaya magsimula ka ng mag-empake ng mga gamit mo, siguradong iiwan ka na ni Dino." Tinitigin niya ang mukha ni Patricia, nagmukha itong matanda at hagas, at kahit naka-makeup, hindi kayang itago ang pamumutla nito. "Bakit hindi mo tanungin si Dino, natatakot ka bang malaman ang totoo?" May dumaan na bakanteng taxi kaya mabilis niya itong pinara at agad na sumakay. Sinabi niya ang kanyang address at diretsyong tumingin sa unahan ng taxi. "Ang hirap na gusto mong umiyak, pero totoo kaya ang sinasabi Patricia? Bakit ko pa ba itatanong alam ko na naman ang sagot kahit hindi ko na kumpirmahin kay Dino." At dahil naisip ni Annabelle na mag-isa lang siya sa mansyon, mas pinili niyang magpahatid sa mall para maukupa ang kanyang isip. "Ma'am, andito na po tayo," sabi ng taxi driver kay Annabelle. Sa lalim ng iniisip niya ay hindi niya napansin na nakarating na pala sila ng mall. Kumuha ng pambayad si Annabelle at iniabot sa driver. Pumasok siya ng mall nang makababa ng taxi. Napakarami ng tao sa mall kaya mabilis na nakaramdam ng pagod si Annabelle. Nagpahinga lang siya ng konti at naglakad na naman papunta sa mga boutiques. Nagka-interes siyang tingnan ang magagandang damit, sapatos at bags na nakadisplay. Pero wala naman siyang plano na bumili. Napadaan siya sa isang eleganteng restaurant. Doon ay may nakita siyang mga foreigners pero karamihan ay mga Amerikano na kumakain din. Naalala pa niya noon, pinangarap din niyang magtrabaho sa US, kung sineryoso niya yun, malamang ay wala siya ngayon sa miserableng sitwasyon na ito. Huminto siya sa paglakad. "Bakit nga ba ako lakad ng lakad buntis ako? Sorry baby, hindi kita binabalewala, ha? Mahal na mahal ka ni mommy." Patawid na siya sa kabilang wing ng mall nang marinig niya na may tumatawag sa kanya. Nang makatawid ay tumigil si Annabelle at lumingon. Nakita niya si Gabby na kumakaway at dali-daling tumawid papunta sa kanya. "Pangalawa ka sa nakita ko ngayon," sabi ni Annabelle. "Pero yung isa, si Patricia Esguerra, ex-girlfriend ng asawa mo?" tanong ni Gabby. Siguradong hindi siya natuwa dahil ikaw ang pinakasalan ni Dino. Tumango si Annabelle, ayaw na niyang magkomento pa. "How about lunch with me?" mungkahi ni Gabby. "Sigurado kang hindi ka busy?" tumango si Gabby. "May tatawagan lang ako at free na ako until early afternoon." Pagkalipas ng 30 minutes, nakaupo na si Annabelle at Gabby sa isang table at nai-serve na din ang kanilang order. "Tatawagan sana kita minsan sa linggong ito," sabi ni Gabby,
gusto ko lang ipaalam sa'yo na ipapadala ko ng company sa Paris for 6 months. Paris. Nagulat si Annabel. Paris pa talaga. Walang kadating-dating sa akin ang Paris. Walang-wala. Wow, that would be great, sa halip ay sabi ni Annabel. From a career point of view, yes, stepping stone na din. Nagpatuloy si Gabby sa pagkukwento habang si Annabel ay nakikinig lang at iniisip ang kanyang problema. Sumimpal si Annabel nang tingin kay Gabby, ano kaya ang sasabihin ni Gabby kung sasabihin ko na buntis si Patricia at si Dino ang ama? Tatawagan kita agad pag nakabalik na ako ng Pilipinas. Naputol ang pag-iisip ni Annabel dahil muling nagsalita ni Gabby. Malay mo naman, mapaligaw ka ng Paris. I doubt it, sagot ni Annabel, biglang sumagi sa isip niya na malaki na ang tiyan niya. Basta kung may kailangan ka sa akin, pagpapatuloy ni Gabby, huwag kang mahihiyang tawagan ako. I will, pagsisinungaling ni Annabel. Nang nakauwi na si Annabel ng mansyon, pinagmasdan niya ang labas nito. Tumayo lang siya doon for a moment, dito ko natutunang mahalin si Dino, pero hindi ako sigurado kung dito din lalaki ang anak namin. Isa lang ang sigurado ni Annabel, kailangan na niyang gawin kung ano ang makabubuti para sa kanya at sa kanyang baby. Samantala, hindi pa man nakakalabas ng airport si Dino mula sa biyahe niya sa Paris, sunod-sunod na texts ang natanggap niya mula kay Patricia. Nakita rin niya na may 16 missed call siya mula sa dalaga. Binasa niya ang mga texts ni Patricia. We need to talk. ASAP, please call once you see this message. What time will you be here? It's very important, please come and see me. I'll wait for you at home. Come on Dino, please reply. I have good news. Where are you? Please come, it's urgent. Nang mabasa niyang lahat ang mga texts ni Patricia, nakaramdam siya ng kaba, good news. Pero bakit kinakabahan ako? Something is off. Sa halip na dumiretso sa mansyon, pumunta muna siya kina Patricia. Hindi pa siya nakakababa ng kotse ay sinalubong na siya ni Patricia. May hawak itong papel nang lumapit sa kanya. Agad siyang yamakap kay Dino at hinalikan sa lobby. Hindi naman ito tinugon ni Dino, sa halip ay nilayo niya ang katawan kay Patricia. Anong nangyari? Tanong ni Dino. Iniabot ni Patricia ang hawak na papel. You're going to be dad. I'm 5 weeks pregnant. I had my check-up yesterday because I was always dizzy. I'm pregnant. It's our baby. Dino, sagot ni Patricia habang niyuyugyug ang braso ni Dino. Hindi makapaniwala si Dino. Iba ang reaksyon niya noong malaman na buntis si Annabel. Magkahalong excitement at kaba ang naramdaman niya. Pero ngayon, may pagsisisi at takot. Nagsisisi siya sa ginawa niyang pagtataksil kay Annabel. At nagbunga pa ito, kahit pa sabihing nagalit siya sa asawa ay hindi pa rin yun dahilan para balingan si Patricia. Takot dahil hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan pag nakarating ang balita kay Annabel. Sweetheart, hindi ka ba masaya? Naputol ang pag-iisip ni Dino nang muling magsalita si Patricia. Hinayla siya nito papasok ng mansyon. Nang makapasok ay muling nagsalita si Patricia. Hiwalayan mo na si Annabel, Dino, pagsusumamo nito. Ngayong buntis ako, napagtanto ko na mas mahalaga ka kaysa sa aking karera, kayo ni baby. Hinaplos ni Patricia ang kanyang hapas na tiyan. Gulong-gulo ang isip ni Dino, kung kailan handa na siyang aminin kay Annabel ang totoong nararamdaman tsaka naman nangyari ito. Hindi alam ni Dino ang gagawin sa mga oras na yon. Hindi na niya matandaan kung paano siya nakalabas ng mansyon ni na Patricia. Basta ang tanging nais niya ng mga oras na yun ay makita ang asawa. Ngunit bago pa ipagtapat ni Dino ang nararamdaman, wala na si Annabel sa mansyon. Umalis po si Ma'am, attorney, at pinapabigay po niya sa inyo itong sulat. Hinintay ni Dino si Manong Teban na makalapit sa kanya at tinanggap ang sobra. Hindi niya ito binuksan hanggang sa makapasok siya sa kanyang kwarto. Maiksi lang ang message ni Annabel. Ito ang kauna-unahang sulat ng asawa niya simula nang ikasal sila. Napaka-ironic dahil goodbye letter ito. Dino, I'm really sorry for the way things turned out. Alam ko na ang totoo. Buntis si Patricia. I am willing to give you your freedom. Matagal ko na dapat yun ginawa. Napaka-selfish ko dahil pinatagal ko pa. Pakiramdam ni Dino ay unti-unting nawawala ang kulay niya sa mukha habang binabasa ang sulat ni Annabel. Our marriage won't work.
Sinubukan ko, and I'm sure ikaw din, but I can't go on with it anymore. Nauunawaan ko ayaw mo magpanggap that we had a happy marriage. Tanggap ko na rin na si Patricia ang panalo, pero naging maganda ang laban mo. Gabi-gabi ang pag-ibig sa akin na umaasang makakatulong ito sa iyo na makalimutan ang babaeng gusto mo kaysa sa iba. Huminga ng malalim si Dino at nagbasa, "Our marriage was never real anyway. Alam ko na ngayon, a person can never force love." Ikinuyom ni Dino ang kanyang mga kamay, "I know you wanted your freedom. Hindi ko gagamitin ang ipinagbubuntis ko para lang magkaroon ako ng dahilan na manatili sa buhay mo. I would gladly tell Patricia na pinilit ko lang ang sarili ko sa iyo para hindi ka na mahirapang kumbinsihin siya." Tumayo ng kama si Dino at lumapit sa bintana. Iniisip ba talaga niya na babalikan ko si Patricia? Tama ka, Annabel. Nabulag ako at nabaliw, but not anymore. Muli niyang itinuloy ang pagbasa ng sulat ni Annabel. Ang importante sa akin ay mabigyan ng sapat na pagmamahal ang aking anak. Hindi bale nang wala siyang ama kaysa naman hindi ka sigurado sa nararamdaman mo. Ayoko din naman siyang hati sa pagmamahal kay Patricia at sa magiging anak ninyo. Ingatan mo ang sarili mo, Dino. Annabel. Hindi na malaya ni Dino na may pumapatak ng luha sa kanyang pisngi. Kung alam mo lang, Annabel, kung alam mo lang.